Andito ako ngayon sa pinakadulong probinsya ng Pilipinas. Sa layo ng probinsya na to, mapapatanong ka kung nasa Pilipinas ka pa ba. Maraming magandang isla, masarap ang mga pagkain, Junay? mayaman ang kultura, payapa, at kagaya ng ibang probinsya sa Zambasulta, mababait ang mga tao rito. Join me as I say hello to Tawi-Tawi! Ang Tawi-Tawi ay hango sa Malay word na Jawi-Jawi, which means a faraway land. Kaya mahirap tong puntahan. Pero hindi na ngayon kasi may flights na from Zamboanga City going to Tawi-Tawi. The first thing I did when I arrived in Tawi-Tawi was to visit the tourism office. Kakarating ko pa lang, ginulat na ako ng Tawi-Tawi. Naku, ang clear! Sa tabing ano lang to? Oh, dito lang. Ang clear! Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Ninibot namin agad ang lungsod ng Bungaw, ang kapital ng Tawi-Tawi. Kung may love at first sight, na-fascinated at first sight ako sa Tawi-Tawi. Walang katulad ang Tawi-Tawi. Aside from malayo ang Tawi-Tawi, magkakalayo rin ang mga munisipyo rito. To explore Tawi-Tawi, nag-island hopping kami, which is a must when you visit the province. Una naming pinuntahan ang Sangay Shabu Resort. It is an hour away from Bungaw. Parang Maldives ang lugar na to. Tapos from Sangay Shabu, we traveled for another hour going to Simonol, an island kung saan makikita ang first mosque in the Philippines na itinayo noong 1380. And because this is a sacred place, we need to change our clothes bago kami makapasok sa mosque. It was established since 1380. So 1380, so we are celebrating the 643rd founding anniversary this coming November 7 of this mosque. And this is the oldest mosque in the entire country and in Southeast Asia. Yes. Mas matanda pa siya kaysa kay Magellan dumating sa Pilipinas. Dito ko mas naintindihan kung paano lumaganap ang Islam sa Pilipinas. Almost 2 hours away from Simonol is the longest sandbar in the Philippines, Panampangan Island. 3 kilometers ang sandbar na to. Pagod ka nakakatakbo, hindi mo pa rin narating ang dulo. Sa linaw ng tubig at puti ng buhangin, ay ayaw mo nang umalis sa isla. Napuntahan din namin ang isa sa mga diving spots sa Tawi-Tawi. At natapos ang araw namin with this beautiful sunset. The sea around Tawi-Tawi is very rich in marine biodiversity. Iba't ibang klaseng isda, clams, and corals ang makita mo sa probinsyang to. A haven for divers. Being Taik is one of the diving spots in Tawi-Tawi. Aside from its amazing underwater scenes, the best ang sunset dito. Alam niyo ba kung ano pang mas nakakamangha sa Tawi-Tawi? Seafood! Sariwa at mura ang seafood dito. Lapu-lapu for 250 pesos per kilo, squid for 200 pesos per kilo, live sea mantis for 800 pesos per kilo, and our best buy on this trip ay itong buong lapu-lapu for 500 pesos. Kung mahilig ka sa seafood tulad ko, abay araw-araw ka taring nakain ng seafood sa Tawi-Tawi. Most of the people in Tawi-Tawi belong to the Sama culture group, which includes Sama Bajau. Kaya I visited Bajau village para makita ang Bajau weaving. Ang ganda ng designs sa mga banig dito. I was very fascinated by the culture of Tawi-Tawi that I want to explore more. Kaya bumiyahe kami ng madaling araw para puntahan ang Pagtabu-Tabu. It is a weekend local market that was originally placed for the farmers and fishermen to barter their goods. Although may barter system pa rin, pero dinadayo na ito ng mga tao para bumili ng mura at sariwang produkto. Nakakamangha ang mga paninda dito. Kasi aside from mura, maraming produkto dito na sa Tawi-Tawi ko lang nakita. This is interesting.
One of the things I love about Tawi-Tawi is their food. Araw-araw kumakain ng sati sa Zenith Cafe kasi gusto ko talaga sati. Kung may honesty store sa ibang lugar, may honesty kainan naman dito. One of the unique experience nito ay si Kaday. Like, latag lang to lahat. Tapos kuha ka lang. Pag mamaya, kung ano yung kinuha mo, yun ang babayaran mo. Pero like, lanatag na lahat. Kung wala kang control sa sarili mo. Friends, hindi buffet pag magtawi-tawa, hindi to buffet. So after nyo kumain, they will nakikikwenta nila kung ilan yung kinain, tapos anong kinain mo. A must-visit place in Tawi-Tawi is Butbonggao. This mountain is sacred to the locals. They believe na nakakapagpagaling daw ito ng mga may sakit. It is a must na magbaon ng saging sa pag-akyat para sa mga sasalubong sa'yo. Medyo napalaban ako sa pag-akyat. 3,608 steps ba naman going to the peak? Pero sulit lahat ng pagod nung nasa tuktok na ako ng bundok. Ang ganda mo, Tawi-Tawi! Isa sa nakakamangha ko na experience sa Tawi-Tawi ay, kahit minority mga Christians dito, they are free to practice their religion. I've never imagined na makikifiesta ako sa Tawi-Tawi. Kakaiba ang fiesta dito kasi parang isang malaking potluck. Lahat ay pwede makilahok at makikain. At bilang pagrespeto sa mga Muslim, even if it is a Catholic gathering, they don't serve pork, which speaks a lot on how they respect the beliefs and culture of the Muslims. Sa mga tao na tulad ko na minsan ding inakala na ang sulo ang dulo ng Pilipinas, kakakanta ng mula Batanes hanggang Hulo, ay hindi ka nag-iisa. Nasa dulo man ng Pilipinas ang Tawi-Tawi, ay hindi ito nagpapahuli sa ganda at hiwaga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. And I hope po, isa sa mga bucket list nyo po na pwede nyong bisitahin dito sa southernmost part of the country, ito pong Simunul. Kita-kita tayo dito sa Tawi-Tawi po. Welcome po kayo Tawi-Tawi is very rich in natural resources, culture, and history. And napakasarap na pagkain dito. Magsasawa ka sa seafood. This southernmost province sa dulo ng Pilipinas, sa probinsya na to, deserves to be a travel bucket list. Sana, mas marami pang turista ang bibisita sa lugar nito because Tawi-Tawi deserves it. So, I'm still overwhelmed with my 4 days experience here in Tawi-Tawi. Salamat, Tawi-Tawi! Sobrang ganda mo! This is just my first leg of my Zamba Sulta trip. So, follow me for my Zamba Sulta travel series. And watch out for more videos as I travel to Zamboanga, Basilan, Suluk, and Tawi-Tawi. Tara na dito sa Tawi-Tawi! Bye! Kaya mo ka Tawi-Tawi!